Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in 8.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orendain and Gerald Gales. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Lunes, ikalima sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihahatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sabayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng radyo bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orendain. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera News Headline. Vice President Leni Robredo dismayado matapos maging top 20 ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Bandera News Headline. Balitang nasyonal pa rin, pagbubukas ng klase ngayong taon o ngayong araw, tuloy na ayon sa DepEd. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, mahigit 1,000 mga jeepney drivers pinagkalooban ng relief goods sa Pasay. Bandera News Headline. Balita naman mula sa Luzon, lalaki dead on the spot matapos pagbabarilin sa Abra. Bandera News Headline. Sa Visayas, COVID-19 testing laboratory bubuksan na sa Iloilo. Bandera News Headline. Mga balita naman mula sa Mindanao, isang barangay kagawad kauna-unahang namatay dahil sa COVID-19 sa Agusan. Bandera News Headline. Lalaking hindi pinayagang mag-asawa, nagpatiwakal. Bandera News Headline. Samantala, rapid test at swab test sa Butuan Medical Center may bayad. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay tid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus at QC Live Testimony. Kayo po ba si Ma'am Lydia? Kung ako, Dok, gumaling po ako hanggang ngayon po, Dok. Ano po yung mga karamdaman nyo, Ma'am, na gumaling? Sumuka ko ako ng dugo. At ako, may ika ako na tapos may almoranas ako. May mga bukol-bukol din po ako sa ulo. May mga katilaso yun. At least ngayon, Ma'am, yung pagsusuka mo ng dugo, nawala na? Nawala na po, Dok. So, Dok, maraming salamat po sa Santon Plus. para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, nagpahayag ng pagkadismaya si Vice President Leni Robredo matapos na maging top 20 ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa Vice Presidente, dahil sa kakulangan sa kagamitan at hindi pagsunod sa lahat o ng lahat sa ipinapatupad na health protocols ay marami ang tinamaan ng naturang virus. Ngunit nilinaw naman ng Department of Health na mababa na lamang ang bilang ng mga may sakit sa bansa kumpara ng mga nakaraang buwan. Samantala sa huling datos ng DOH, nakapagtala ang Pilipinas na mahigit 319,000 na kaso ng COVID-19.
Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balitang nasyonal pa rin, tuloy na ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon sa DepEd, maituturing na makasaysayan at matagumpay ang pagbubukas ng pasukan ngayon dahil sa kinaharap na bansa dahil sa COVID-19. Kaugnay niyan, mahigit 100,000 mga paaralan naman sa bansa ang inaasang magbubukas ngayong araw. Samantala, handa na rin ang 32,000 online materials ng DepEd para sa school year 2020-2021. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Metro Manila, pinagkalooban ng relief goods ang mahigit 1,200 na mga jeepney drivers sa Pasay City, kung saan naglalaman ito ng mga canned goods, face mask, face shield, alcohol at bigas. Ayon sa pamahalaan ng lugar, prioridad na mabigyan ng tulong ang mga ito dahil karamihan sa mga jeepney drivers ay namamalimos na lamang sa lansangan. Samantala, panawagan naman ng alkalde ng lungsod sa lahat na patuloy na sundin ang paalala ng pamahalaan. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita naman mula sa Luzon, dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Abra. Kinilala ang biktima na si Severo Afos, 70 taong gulang. Base sa investigasyon ng mga otoridad, bumibili ang biktima ng bigla na lamang itong pagbabarilin sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kung saan nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang leeg, muka, dibdib at kamay. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa nasabing krimen habang inaalam ang pagkakakilanlan ng suspek. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Visayas, magbubukas na ang Philippine Red Cross ng COVID-19 testing laboratory sa Iloilo City, kung saan kaya nitong makapagsagawa ng swab test result sa loob lamang ng isang araw. Matatandaang nakapagdala ang lugar ng mataas ng kaso ng COVID-19 kamakailan. Samantala, inaasahan rin ang pagbubukas ng COVID-19 testing center sa Aklan, Antique at Capi sa mga susunod na buwan. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Compliance Detection Team binuo ng Kidapawan City o City Government para sa mga apor. Ang detalye na balitang yan mula sa Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Medel, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bumuo ng Compliance Detection Team ang Kidapawan City Local Government Unit upang mamonitor ang kalagayan ng mga authorized person outside residence o APOR sa North Cotabato, tulad na lamang ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang national line agencies at private establishment sa labas at loob ng Kidapawan City. Ito'y makaraang may ulat na nagpositibo sa COVID-19 ang tatlong mga manggagawa ng GSIS Kidapawan, kung saan isa sa kanila ay tagalungsod. Aalamin ng detection team ang kalagayan at travel history na may kinukonsiderang APOR kung ito ba ay galing sa high-risk areas ng COVID-19. Kung ito'y makitaan o makaramdam ng sintomas ng sakit tulad ng paglagnat, ubo at sipon, ay agad itong ikukonsiderang person under monitoring o PUM. Layon ng Kidapawan City Government upang agad na maisolate ang mga ito at maiwasan na rin ang local transmission case dito sa lungsod. Hiling naman ng mga opisyal sa mamamayan ng lungsod na makipagtulungan at sumunod sa mga health safety protocols upang hindi na madagdagan pa ang bilang na mga nagpositibo sa COVID-19. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Medel para sa pinakrespettado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Ralph Christian Medel, mula po sa Radyo Bandera Kidapawan. Rapid test at swab test ng Butuan Medical Center may bayad. Mula po sa Radyo Bandera Bayugan, Ed Curasa, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Opisyal nang itinakda ng pamalang lokal sa lungsod ng Butuan ng bayad sa bawat individual na magpa-rapid test at magpa-swab test sa Butuan Medical Center sa isang nilagang SP Ordinance number 6168 Series of 2020 sa magitan ni Mayor Engineer Ronnie Vicente Lagnada. Ang maaring mababayaran ng rapid test ay nasa 850 pesos, samantalang 3,500 pesos naman sa swab test. Samantalang ang mga hindi taga Butuan City ang maaring magbayad ng 1,000 pesos
para sa rapid test at 4,500 pesos naman para sa swab test sa loob ng Butuan Medical Center. Sa post ng Butuan City PIO, kanilang inihayag na kung taga-Butuan ka ang magpa-rapid test o kaya ay magpa-swab test, kailangang magdala na lamang ng kanilang barangay certificate of residency, COMELEC ID at kahit anumang valid ID na nagsasabing residente sila sa lungsod ng Butuan. Mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan City, Ed Coraza nag-uulat para sa pinakarespetado sa news and current affairs Bandera News, Philippines. Maraming salamat Kabanderang Ed Coraza mula sa Radyo Bandera Bayugan. Samantala mga kaso ng COVID-19 sa Lanao del Sur bumaba na sa unang linggo ng Oktubre. Ang detalye na balitang yan mula sa Radyo Bandera Wao. May lingkasan, i-Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Iniulat ni Integrated Provincial Health Officer Dr. Alinadera Minalang na bumaba na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Lanao del Sur sa unang linggo ng Oktubre. 21 kumpirmadong kaso lamang ang naitala sa unang linggo nitong buwan o may average na 3 kaso isa-isang araw. Kapansin-pansin ang pagbaba nito kung ikukumpara sa unang linggo ng Setyembre na may 71 kaso at average na 10 o higit pa sa isang araw. Isa lang din ang naitala na matay nitong linggo kumpara sa 7 pumanaw noong unang linggo ng nakaraang buwan. Mas mataas din ang recovery rate ngayon. Subalit ayon kay Dr. Minalang, masyado pang maaga para sabihing kontrolado na ang mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ang pagbaba ng mga kaso ay bunga ng mga habang na isinagawa sa nakaraang buwan, kasama na ang implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine noong September 7. Dagdag pa ni Minalang, mapapatuloy ang mas pinalakas sa testing, isolation, contact tracing, active surveillance at follow-up. Pinagdiinan din ito na mahalaga ang kooperasyon ng publiko, lalo na sa pagsunod sa health protocols. Sa ngayon, tanging Umarawi City at Lanao del Sur na lamang ang naka-MECQ sa buong bansa. As of October 4, 2020, ang lalawigan ay may kabuuang 726 confirmed cases, 577 recoveries, 30 deaths, at 119 active cases. At yan ang balita mula rito sa 105.3 News FM Radyo Bandera Wao, Lanao del Sur. Nilingkasan para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, May Linggasan mula po sa Radyo Bandera Wao. Isang barangay kagawad kauna-unahang namatay dahil sa COVID-19 sa Agusan. Mula po sa Radyo Bandera Trento, Tony Eresa, i-Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nakapagdalala ng kauna-unahang namatay ng dahil sa coronavirus disease ang Agusan del Sur matapos na ito ilabas sa Provincial Health Office ng Lalawigan. Kinilala ang nasabing namatay na si Adscope number 111, isang 52 taong gulang na babae mula sa bayan ng San Francisco kung saan dinala ito sa Dio Plaza Memorial Hospital COVID-19 facilities noong October 1, ngunit namatay ito noong October 2 at lumabas ang kanyang resulta na ito'y nagpositibo sa sabing virus noong araw ng Sabado. Napagalaman na nitong Setyembre 23, nagkaroon ito ng karamdamang COVID-like symptoms, maliban pa ito ay isang hypertensive. Makaraan ang isang linggo sa kafede sunugod sa paggamutan at sa hindi niya saan, hindi na ito tumagal pa at binawian ang kanyang buhay. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginawang lockdown ng local government unit ng nasabing bayan sa buong barangay kung saan ito nakatira at public market o pagbigyan na ng ginawang disinfection at contact tracing na ginagawa sa ngayon at upang mapigilan na rin ang galaw ng mga tao upang maiwasan na ito'y mahawaan pa. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 34 ang tinamahan ng virus sa bayan ng San Francisco. 13 ang gumaling, isa ang namatay at 20 ang aktibong kaso. Sa nasabing bilang nilabas naman ng Provincial Health Office na 6 na ang kaso ng local transmission sa nasabing bayan matapos na ito'y mahawaan. 5 ang aktibong kaso sa ngayon at isa naman ang namatay. Samantala, pagtuloy pa rin ang lungkot ang mga kasamahan nito sa kanyang kinahinatnan dahil hindi nila sugat-akalain na ito'y mamatay dahil sa sabing virus. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabanderang Tony Arisa, nagulat para sa pinag-respetadong News Guardian First Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert!
Maraming salamat Kabanderang Tony Areza mula sa Radyo Bandera Trento. Samantala, LGU Surala nakahanda na sa pagdagsa ng publiko sakaling ma-turnover na sa DOH ang pamamahala ng Soc-Sargent General Hospital. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato. Jill Castro, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nakahanda ang LGU Surala sa posibleng pagdagsa ng mga tao sa panahon ng may turnover na sa Department of Health ang pamamahala ng Soc-Sargent General Hospital na matatagpuan sa bayan ng Surala, South Cotabato. Ang kay Surala Mayor Antonio Bedita, matagal na pinaghandaan ang posibleng pagdagsa ng tao galing sa ibang probinsya ng Rion 12. Dagdag pa ng alkalde na simentado na ang halos lahat ng daanan na nagkukonekta sa ibang probinsya at unti-unti naman ang papapatayo ng iba't ibang establishmento sa kanyang bayan kagaya ng hotel, restaurant, bangko, gasoline station at iba pa. Samantala, magdadagdag naman ng trabaho at transportation business opportunity ang paligid ng nasabing ospital. Yan ang balita mula dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito niyo Bandera Jill Castro, nag-uulat para sa pinag-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Jill Castro, mula po sa Radyo Bandera Surala. No Movement Sunday ipinapatupad sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Mula po sa Radyo Bandera Takurong, Eric Ustiñani, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Ipinapatupad pa rin sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat ang No Movement Sunday. Dito sa lungsod ng Tacurong, ang mga kapulisan ng Tacurong City PNP at Traffic Management Unit ang nagbantay sa mismong sentrong bahagi ng lungsod kahapon. May ilang pasaway pa rin ang nahuli na lumabas sa Executive Order No. 52 ng lalawigan. Ito ay sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng No Movement Sunday at sa pinalawak na panawagan ng provincial government maging local government unit sa buong lalawigan na bawal ang sinumang lumabas kung ito ay hindi naman kinakailangan. Ang mga pinapayagan lamang ay ang mga local enforcer on duty, media at medical practitioners, elected officials, frontliners na pupunta at pauwi sa duty at ang mga rescue personnel, habang mahigpit pa rin ang pinapatupad na pagbabantay ng mga pulis at maging mga sundalo, katuwang ang mga bagong recruit na mga SKA members sa bawat boundaries sa lungsod ng Tacurong. Maging ang mga kabarangayan ay naglagay na rin ng barikada sa mga daanan tuwing araw ng linggo. Naging maayos at tahimik naman ang buong lalawigan ng Sultan Kudarat kahapon at na pinatupad na No Movement Sunday at sa susunod na linggo ay patutupad ito ulit. Mula dito sa 97.3 Radyo Bandera Tacurong, Sultan Kudarat, ako si Kabandera Eric Ustiñani para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Eric Ustiñani mula sa Radyo Bandera Takurong. Samantala, drug suspect na nakatakas sa bypass operation sa Alyosan, Cotabato, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Midsayap, Nelly Orines, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Patuloy na tinutugis ngayon ng mga otoridad ang isang drug suspect matapos itong nakatakas sa ikinasang entrapment operation ng mga elemento ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Alyosan Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 alas 6:15 ng gabi kamakalawa sa Barangay Bagolibas, Alyosan, Cotabato. Kinilala ang suspect na si Zumbaga Patang alias Tumbolao, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Ginatilan, Pikit, Cotabato. Sa ulat ni Alyosan Acting Chief of Police Captain Maxim V. Peralta, nakipagkasundo ang suspect na pagbentahan ng mga iligal na droga ang nagpanggap na pusher buyer at nang matapos ang transaksyon ay akma na sana itong arestuhin ng iba pang mga nakaantabay na kapulisan, ngunit natunugan ito kaya pinaputukan ng 2 beses ang mga otoridad. Agad na tumakas si alias Tumbolao sakay ng kulay itim na Skygo Wizard motorcycle, ngunit kalaunan ay iniwan ang nasabing motorsiklo sa gilid ng daan at tumalilis ng takbo patungo sa madamong bahagi ng lugar. Na-recover ng mga kapulisan ang 2 maliit na pakete ng pinaniniwalang shabu, motorsiklo na ginamit ng suspect at 2 empty shell ng caliber .45 pistol. Si alias Tumbolao ay nasa target list municipal level ng mga otoridad na patuloy na tinutugis ngayon ng mga tauhan ng Alyosan MPS para mapanagot sa batas.
At iyan ang balita mula sa Radyo Bandera 100.5 My FM Midsayap. Nelly Orines para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Nelly Orines mula po sa Radyo Bandera Midsayap. Sundalong lumad ng Surigao del Sur, brutal na pinatay. Mula po sa Radyo Bandera Bislig, Geraldine Tagleong Lozano, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Kinandina ng mga pamilya at hostisya ang kanilang sigaw upang managot ang may kagagawan sa brutal na pagpatay ng mga Baldino People's Army o NPA sa isang sundalo si Private First Class Ariel Buimaka, aktibong ng 36 and 40 Battalion Philippine Army. Nakatarasik ito sa Surigao del Sur at presidente ng Barangay Bitaugan sa bayan ng San Miguel sa Cotabato Provincia. Sa isa pa ni Dato Rico Maca, tsure ng biktima at Indigenous People Mandatory Representative of IPMAR sa bayan ng San Miguel. Nangyari ang nasabing krimen sa bagiang parte ng Barangay Pakuan sa bayan ng Lanosa nitong lalawigan noong nakarang Biyernes at 2 ng Oktubre sa taong kasalukuyan. Anya, pinalo pa ng rebelde ang katawan ng biktima. Tinanggalan pa ito ng mga mata at walang awang binaril patay bago naging sundalo si Private First Class Maca. Ay nanilbihan din itong bilang barangay kagawad ng Barangay Bitaugan sa bayan ng San Miguel sa loob ng 9 na taon. Mga pinagbalita gikan din sa 3.3 Radyo Bandera Bislig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagleong Lozano alang sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kamandarang Geraldine Tagleong Lozano mula sa Radyo Bandera Bislig. Samantala, 2 empleyado ng DPWH Sarangani arestado sa drug bypass operation ng PDEA 12. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Jensan, Red Gaviola, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Estado ang 2 empleyado ng DPWH Sarangani sa ikinasang drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 at kapulisan noong nakarang araw sa bayan ng Alabel, Sarangani Province o naglalambot sa operasyon ng suspect na si Rodkin Sirono Bilila, 36 anyos, driver at isang job order employee ng DPWH Sarangani at residente ng Barangay Poblacion sa nasabing bayan. Samantala sa iwalay na operasyon ng mga otoridad, sunod na naaresto ang isang pang-driver ng DPWH Sarangani na si Nestor Malina Villanueva, 35 anyos at residente naman ng Purok Patima, Barangay Bagakay. Nasamsam sa mga suspect ang 2 sase ng pinaniwalang illegal na droga na may bigat na humigit kumulang 1 gramo. Ayon sa PDEA Region 12, positibong nabilihan ng illegal na droga ang mga suspect kung saan na-recover sa kanilang posisyon ang isang sase ng umray shabu at 500 pesos na mark money. Dagdag pa ng PDEA, ang nabanggit na mga suspect ay may kaugnayan umano sa una ng naaresto mga personalidad na nakapagtapos ng drug rehabilitation program sa probinsya ng Sarangani kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang nakatakdang isang panlaban sa mga suspect. Yan ang ulat kalig dito sa 103.1 Radyo Bandera Joseph Jensen. Ito si Kabandera Greg Gabula para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Red Gabiola mula po sa Radyo Bandera Jensen. Lalaking hindi pinayagang mag-asawa nagpatiwakal. Mula po sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, Pupoy Buran, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Nagbigti patay ang isang liberal matapos umanong hindi payagan ng kanyang magulang na mag-asawa. Kinalala ang biktima na si Christian Sahulga, 11 taong gulang at residente sa Purok 7, Barangay Balubal nitong lungsod. Sinabi ni Patrolman Farhan Abbas ng Puerto Police Station noong nakaraang taon, nagtangka na rin ang biktima na magpatiwakal dahil pa rin umano sa kaparehong dahilan. Ayon kay Abbas, gamit ng biktima sa pagpakamatay ang nylon rope na itinali dito sa kanyang liig. Mawaka na ang atong mga balita. Gikan din sa Marian Ridjo, Radyo Bandera, Cagayan de Oro. Kini si Marian Bandera, Pupoy Iburan para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Marian Ridjo, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kabandarang Popoy Iburan mula sa Radyo Bandera Cagayan de Oro. Samantala sa iba pang balita, kalansay ng 2 sundalong pinaniniwala ang kinidnapan ng mga rebelde natagpuan sa isang bayan sa Northern Samara. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Katarman, Paul Ada, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert.
Natagpuan ang kalansay ng dalawang sundalo na pinaniniwala ang kinidnap ng mga rebelde sa sitio Kanuhan sa bayan ng Palapag, Northern Samar noong nakaraang Biyernes. Kinilala ang mga natagpuang kalansaya na sina Private First Class Nestor Turla at Private First Class Renato Sebreros. Ang dalawa ay pawang nakadistino bilang security ng dating alkalde ng nasabing bayan. Natagpuan naman na ang nasabing mga kalansaya sa tulong ng isang dating rebelde. Noong nakaraang 2014 pa, pinaniniwala ang kinidnap pa ang dalawang sundalo sa bayan din ng Palapag. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang inyong kabanderang Paul Ada, nag-uulat para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Paul Ada mula po sa Radyo Bandera Katarman. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan. Sa bayan di po napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batiko sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jansana kasama si Red Gaviola na sa bayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glanserangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakaga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga. Si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod rin si June Bacos sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama sa kabanderang Mailing Kasana at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanio na sa bayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Rady Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Gurasa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Benny Keman sa Radyo Bandera Midsayap, si Ryan Valdebeso Puerte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguait at Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Katarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na si Station Manager Ka Louie La Rosa sa Kuskus Baticos sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa na sa bayan di po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Good morning! 88.7 Radyo